August 1988, meron pong nangyari na dumurog sa puso ng mga magulang ng nawawalang 4 na taong gulang na bata. Pakabata po no, na si Marie Kono nang sila ay makatanggap ng isang misteryosong kahon. Sa loob ng kahon na ito, nakapaibabaw sa tila pinong abo ang isang larawan kung saan makikita ang damit na suot ng kanilang anak bago ito mawala. Ilang maliliit na ngipin at isang postcard na naglalaman ng mga salitang ito. Marie, cremated, bones, investigate, prove. Diyos ko. At sa loob ng isang taon, hindi lang po isa kung hindi ilang pamilya ang makakatanggap ng kaparehong misteryosong kahon. Kasama ng katotohanan na hindi na muling makakabalik ng buhay ang nawawalang anak nila. Para kang nanonood ng Saw. Diyos ko. Sino nga kaya ang dahilan ng halos 1 taong bangungot at takot na bumalot sa Tokyo, Japan noong 1980s? At bakit nasira ang imahe ng mga anime lovers o otaku na tinatawag dahil sa taong ito? Titigan ninyong maigi si Tsutomu Miyazaki. Bakit siya tinatawag na the otaku killer? Kumuha na muna kayo ng kape nyo ha. Painitan ito kagaya na lamang ng init ng ating usapan. Ikotsuの中に手と足がなかったような気がするんです。そうしますと天国に行っても歩けないんです。物を食べることもできないんです。ぜひもしあるんであれば全部返していただきたい。そして天国で歩けるように食べられるようにしてあげたいと思います。Pilik, kanistik, nagpilik. Ilan lang yan sa mga salitang madalas gamitin para ilarawan ang tinatawag na otaku killer o little girl na si Tsutomu Miyazaki. Alam niyo na ibig sabihin ng mga salitang yan, di ba? Kung titignan sa mga larawan, para namang walang kakaiba sa kanya, di ba? Walang mag-aakala na ang taong ito ay siya palang naghasik ng takot sa Japan, lalo na sa mga pamilyang may mga anak na batang babae. Siguro ito na yung sasagutin natin kasi napapatanong na rin kayo bakit nga ba otaku killer. Yung otaku po, I'm sure marami na nakakaalam sa inyo, it's a Japanese term for someone na medyo may obsessive or may interest sa mga specific na hobbies kagaya na lang nung anime, manga, video games, or other aspects ng Japanese pop culture. Kadalasan ito, ang mga otaku may deep knowledge sa mga paksa na yan, pero medyo may withdrawal from real life socializing. Parang gano'n. Dito sa atin sa Pilipinas, marami talaga mga anime at Japanese culture fans at madalas mga self-proclaimed otaku. Ako nung bata ko, sobrang otaku ko rin talaga. Lala kong bumili ng mga VCD pa nga sa amin noon, puro pirated pa noon. Ngayon, stream na lang at lalong-lalo na sa video games, sobrang hilig ko po. JRPGs, naku, napaka-addict ko po dyan. At kung dati nyo na akong sinusubaybayan, Diyos ko, meron din akong cosplayer face. Hindi ko alam kung mahahanap nyo yung mga larawan ko, pero feeling ko naman hindi. Sabi nga nila, sa mundo ng anime at manga, lahat posible. Malawak ang mundo, pero paano natin malalaman kung ang simpleng hilig natin magiging isa na palang obsession? Paano mo malalaman kung yung bagay na kinahihiligan mo pala ang siyang kakain sa buo mong pagkatao at sa isip mo? At sa kwento ko sa inyo ngayong gabi, paano kaya nauwi doon sa mga krimen ang isang obsession? Doon yung growth na pag-uusapan natin ngayon. Sino si Tsutomu Miyazaki? Ipinanganak siya August 1962. Si Miyazaki ay merong deformed na mga kamay o radio-ulnar syntosis na dulot na rin ng kanyang pagiging premature baby. Sabi nga ng mga nakakita, his hands were fused to his wrist, meaning he would have to move his entire forearm to rotate the hand. Dahil sa kapansanang ito ay tila naging outcast si Miyazaki at naging biktima ng bullying, na siyang dahilan naman kung bakit nakahiligan niya ang pagbabasa ng mga manga
na siyang nagsilbing kasama niya sa kanyang pag-iisa. Sa likod ng pagiging outcast at pagiging mahiyain, isa siya sa mga sinasabing best students noong simula ng high school hanggang sa naging kapansin-pansin ang unti-unting pagbagsak ng mga grado niya na siyang naging dahilan naman kung bakit hindi siya natanggap sa Meiji University, isa sa mga pinaka-prestihiyosong universidad sa Tokyo, Japan. Dahil dito, imbis na tuparin ang pangarap na maging guro, minabuti ni Miyazaki na maging isang photo technician kasi mas angkop doon sa kanyang kalagayan. Sinasabing ang pamilya ni Miyazaki ay maimpluwensya sa Itsukaichi District ng Tokyo. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang gawaan ng dyaryo na siya namang dahilan kung bakit in-expect ng marami na si Miyazaki ang papalit sa posisyon nito pag ito ay nagretiro. Isang bagay na hindi naman sumagi sa interes ni Miyazaki. Dahil sa paniniwalang finansyal at material success lang ang gusto ng kanyang pamilya na makamit niya, iniwasan niya ang mga ito. Sabi pa niya, kung kakausapin ko yung mga magulang ko sa problema ko, parang babaliwalain lang nila. Maging ang kanyang mga kapatid ay hindi ganoon kalapit sa kanya. Ang kaisa-isang tao lang na nagpahalaga sa kanya at sa kanyang kaligayahan ay yung lolo niya. Dahil dito, may panahon kung kailan naisipan niya na kitilin na ang sarili niyang buhay. Dahil sa pag-iisa, nalulong ang binata sa mga graphic magazines at videos. Noong siya ay nasa kolehiyo, nahilig siya sa pagkuha ng litrato ng crotch ng mga babaeng manlalaro sa mga tennis courts. Pagdating ng 1984, nagsimula naman niyang makahiligan ang, hindi ko na babanggitin po ito, si photography. Isang bagay na hindi hinahadlangan ng censorship sa Japan noong mga panahong yon. Pubic hair lang ang tinatakpan sa censorship law pero yung sensitive organs, hindi. Ang weird nun, sobrang weird nun. Noong May 1988, namatay yung lolo ni Miyazaki. Isang pangyayari sa buhay niya na siyang naging dahilan kung bakit lumala ang kanyang depression. At para makapagtabi ng mga labi nito, dahil mahal na mahal niya yung lolo niya, at hindi niya matanggap na hindi niya ito muling makakasama ng buhay, sa maniwala kayo't sa hindi, kinain niya yung parte ng abo ng kanyang lolo. Weird! Sa totoo lang, naiintindihan ko naman po yung grief at yung pagkawala ng mga mahal natin sa buhay. Maaaring makaapekto talaga ito ng malaki sa atin to a point na kaya nito makatrigger ng depression, anxiety, o kung ano pa. Ako po, no, matagal na pong namatay. Hindi naman ganun katagal, no, pero namatay na rin naman yung lolo't lola ko. Kalahating dekada na rin, mga ganun. And minsan, may mga point sa buhay mo na ang random, nasa taxi ka, bigla ka iiyak. Mga ganun. So, hindi ko rin masasabi yung grief ng mga tao. Pero, kagaya ng isang araw, nandun ako sa, kwento ko lang saglit ha, nandun ako sa overpass. Bigla ko naalala yung lola ko. Bigla ko naiyak sa overpass. I'm no expert but from my own experience, unexplainable po talaga yung makiramdam kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay. At yung sakit at pangungulila, hindi naman po yan basta-basta nawawala. It takes time. A lot of time. At actually, sa tingin ko, hindi na mawawala yung mga grief na yan, pangungulila na yan. Pero kagaya nga na palagi ko pinapaalala sa inyo ha, sobrang importante na kumonsulta tayo sa mga eksperto kung nakakaramdam tayo ng depression, suicidal tendencies, at kung ano-ano pa. Hindi natin maiiwasan na may mga pangyayari sa buhay natin na maaaring makaapekto sa ating pag-iisip, kaya naman sobrang importanteng pahalagahan natin ang mental health. May kinalaman din kasi sa kwento natin, di ba? Sa palagay ko, maaaring ito yung isang bagay na hindi nakuha ni Miyazaki na siya namang nag-trigger sa mga susunod na gagawin niya. Ayon sa mga eksperto, maaaring ang pagkamatay ng kanyang lolo yung naging tipping point ng binata. Mula daw nito, agad na nakita ng kanyang pamilya ang pagbabago sa ugali nito. Dito na nagsimula ang paninilip ng binata sa kanyang kapatid na babae sa tuwing naliligo ito. At nang minsang mahuli niya at paalisin ay inatake niya ito. Nang malaman naman nung nanay nila yung nangyari at sabihan siya nito na mas maglaan ng oras sa pagtatrabaho at bawasan yung oras niya sa mga videotapes niya, maging yung nanay niya ay inatake niya. The first victim. August of 1988, isang araw matapos ang kanyang 26th birthday, bilang regalo sa sarili niya, dinukot ni Miyazaki ang 4 na taong gulang na si Mari Kono.
Nilapitan niya ito habang naglalaro ang bata sa labas ng bahay ng kaibigan nito at inaya sa kanyang kotse saka siya umalis. Dinala niya si Mari sa isang tago at mapunong lugar sa Tokyo at ipinarada ang kotse sa ilalim ng tulay kung saan hindi ito makikita ng mga dumaraan. Sa loob po ng kalahating oras, nagantay po silang dalawa sa loob ng kotse sa kanya sinakal yung bata hanggang sa mamatay. Na masigurong patay na si Mari, hinubaran niya yung bangkay saka ito pinagsamantala. Iniwan niya ang hubog na katawan ng bata sa nasabing lugar pero dinala at inuwi niya yung mga damit nito. Sa loob ng ilang linggo, hinayaan niyang mabulok ang katawan ng bata habang patuloy niya itong binabalik-balikan at binabantayan. Nang hindi makontento, pinutol niya pa ang mga naaagnas ng kamay nito. Inuwi at itinago sa loob ng kanyang damitan na para bang nanunuya. Tinawagan din ni Miyazaki yung pamilya ng bata. Madalas, humihinga lang siya sa telepono pero hindi siya nagsasalita. Hindi niya tinigilan ang mga ito hanggat hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Matapos ang ilang linggo ay saka naman niya ipinadala ang kahon na naglalaman ng mga labi ni Mari. Sa pamilya nito, gamit yung alias name na Yuko Imada. Sa loob ng kahon na to, nakapaibabaw sa tila abo ay ang larawan ng damit ni Mari Kono bago siya mawala. Ilang maliliit na ngipin at isang postcard na naglalaman ng mga salita, Mari, cremated, bones, investigate, prove. Sino yung hindi kikilabutan sa ganitong klase ng pangyayari? At sinong pamilya ang hindi magdurusa, no? Hindi magwawala kapag nakatanggap ng ganito? Dito na nagsimula ang isang taong parang naging bangungot po sa Tokyo, Japan. Sabi nga nila, one missing child is one too many. Dahil kahit isang bata lang yan, hindi mapapantayan ang halaga niya sa mga nagmamahal sa kanya, lalo pa sa mga magulang niya. Kung kay Miyazaki, isang bata lang si Mari Kono, isang inosenteng bata na naging biktima ng obsession niya, sa magulang ni Mari at sa mga nagmamahal sa kanya, siya yung mundo nila. So paano hindi guguho yung mundo mo, diba? Kung isang araw bigla na lang mawawala yung anak mo. And worse, parang pinaglalaroan kayo ng taong dahilan kung bakit siya nawala. それを見る限りでは全部を信用することはできないです。ただ文章はやはりマリを連れて行った人が書いたものだと思います。これが人間としてこんなことがどうしてできるの？遺骨の中に手と足がなかったような気がするんです。そうしますと天国に行っても歩けないんです。物を食べることもできないんです。ぜひもしあるんであれば全部返していただきたい。そして天国で歩けるように食べられるようにしてあげたいと思います。 Tapos mailabas ni media ang statement ng mga magulang ni Mari gamit ang kaparehong alias, nag-post pa ng sulat sa dyaryo itong si Miyazaki para lang sabihin na totoong patay na ang bata at iparating sa mga magulang nito na wala na silang dapat asahan dahil hindi na kailan pa man babalik ang anak nila. Sinabi rin niya na nagdarasal siyang wag siyang mahuli sa susunod na 15 taon para makilala pa niya ang mga batang gustong makakilala sa kanya. Nakakakilabot, di ba? Dahil sa statement pa lang na yan, parang gusto niya nang iparating na hindi lang si Mari yung magiging biktima niya, kung hindi marami pang iba. Which leads us to the second victim. October 1988, sa buwang ito, dinukot ni Miyazaki ang 7 taong gulang na si Masami Yoshizawa. Isinakay niya ito sa kotse, dinala sa kakahuyan sa kapitay at alam nyo na. もう妊婦さんもあるけども、一つも手を挙げて宮崎捧げなかったと、これがちょっとね、本当に許してもらえるもんなら、正美が苦しかったその思いをね、同じように味わしてやりたいですよ。 Dito na nagsimulang mas kumalat ang balita na isang serial killer ang gumagala at nambiktima ng mga batang babae sa Tokyo, Japan. Matapos lamang ng 2 buwan, December 1988, isa na namang 4 na taong gulang na bata ang nabiktima niya, si Erika Namba. Pauwi lamang sana ang batang babae galing sa bahay ng kaibigan nito nang sapilitan itong ipasok po ni Miyazaki doon sa sasakyan bago tuluyang mag-drive papalayo at pumunta sa isang parking lot dito sa Naguri. Pinersa niya po yung
na maghubad sa backseat bago niya ito kinunan ng mga litrato. Napakagago. Gaya ng mga naunang biktima, pinatay niya rin po itong si Erica. Tinali niya yung mga kamay at paa bago tinakpan ng bedsheet at itinago sa trunk ng sasakyan. Yung mga damit po ni Erica, dinispose na naman niya sa isang tago at mapunong lugar. Samantalang iniwan naman niya yung nito sa kalapit na parking lot. Matapos ang 3 araw na diskubre yung nabubulok na ni Erica. Ayun na. Diyos ko. December 20, 1988, nayanig ang mundo ng pamilya ni Erica matapos makatanggap ng postcard na may mensaheng gawa sa ginupit-gupit na letra mula sa magazines. Ito naman ngayon, Erica, cold, cough, throat, rest, death. Matapos ang 6 na buwan, June 6, 1989, isang bata naman ang kinumbinsi ni Miyazaki na magpakuha ng litrato sa kanya. Yung bata po ay si Ayako Namoto, 5 taong gulang. Dahil sa kainosentahan ni Ayako, naniwala ito kay Miyazaki, kaya dinala ito ng lalaki doon sa sasakyan niya. Madali kasi ngutuin yung bata, di ba? Gaya ng mga nauna, pinatay niya rin si Ayako, tinakpan ng bedsheet, at alam niyo na yung nilagay sa trunk, dinala niya yung kay ni Ayako sa apartment niya at sa loob ng 2 araw ay paulit-ulit niyang ang patay na katawan ng batang babae at kinuhanan ng larawan ang iba't ibang posisyon ng babae nito. Nang magsimulang mabulok ang katawan ni Ayako, pinunan niya ang katawan bago ito itapon sa iba't ibang lugar. Yung mga kamay naman po, itinabi niya and eventually, kinain niya. Yung dugo, inip niya. Dahil sa takot na baka mahanap ng mga pulis yung katawan ni Ayako dun sa lugar na pinagtapunan niya, matapos ang 2 linggo ay bumalik siya sa sementeryo at sa burol para muling kunin yung katawan at ulo ng bata. At saka ito itinago sa kanyang cabinet. Literal na skeleton inside your closet. Ganun kalala. Pero ito na, the end of terror. Hindi ko alam kung masasabi ko talagang end of terror to. Kasi kung iisipin, kahit hanggang sa ngayon, na ilang dekada na ang nakalipas, nakakatakot at nakakakilabot pa rin yung mga krimen na ginawa niya. Na kahit sabihin natin na wala na, tapos na, hindi pa rin natin maiiwasan yung takot na iwan mag-isa sa labas yung mga bata. Babae yan, lalaki, dahil sa pangamba na may mga masasamang loob na kumuha sa kanila. Siguro totoo nga na the cry may end, but the fear, it will always stay. Hindi na lang kasi yung killer o yung salarin ang kinatatakutan ngayon. Yung mismong trauma na sa mga nangyari, yung nagdala ng takot sa mga tao. And siguro by now, napapaisip kayo, paano nga kaya natapos itong reign of terror nitong si Miyazaki? Dito na yan magsisimula. July 23, 1989. Lagpas 1 buwan mula nung dinukot at pinatay si Ayako. May nakita naman na 2 magkapatid na batang babae sa isang park sa Hachioji si Miyazaki. Kinausap niya ang mga ito at yung mas nakakabata ay nahiwalay doon sa atin niya. Nakumbinsin niya yung mas bata na para makuhaan niya ng larawan. Ang hindi niya po inaasahan, nahuli siya nung tatay, buti na lang ng mga bata at agad siyang inatake. Diyos ko, sana nabugbog siya ng malala, di ba? Unfortunately, kahit pa nasaktan ng tatay ng mga bata si Miyazaki ay nakawala ang lalaki. Tumakbo palayo si Miyazaki at naiwan niya yung sasakyan niya. Yung tatay naman ng mga bata agad na tumawag sa pulis para i-report ang pangyayari. Kaya nung bumalik sa park si Miyazaki para kunin yung sasakyan niya, sa pag-aakala na nakalusot na siya, nahuli siya ng mga pulis na nag-aabang pala sa nasabing lugar. Matapos siyang maaresto, saka naman pinuntahan at inimbestagahan ng mga pulis yung kanyang apartment. Alam na nila. Ganun na lang yung gulat ng mga pulis sa loob ng apartment. Dami niyang mga nakatagong sikreto doon, di ba? Nakakita sila ng lagpas na 5,000 videotapes. Diyos ko, hindi lamang anime o mga slasher films, kundi mga tapes na naglalaman ng videos kung saan makikita kung paano niya inabuso ang kanyang mga biktima. Dito rin nila nakita ang mga litrato o maging ilan sa mga damit na kinuha niya mula sa mga bata. Bukod pa dito, ang nabubulok na parte ng katawan ng kanyang pang-4 na biktima ay natagpuan din nila sa loob ng kanyang cabinet. Nakatago pa, di ba? Isa na din siguro sa mga pinaka-disturbing sa kwentong ito ay ang pagiging kalmado at hindi pag-amin ni Miyazaki sa kanyang mga kasalanan. Kahit obvious na. Sabi pa niya, ang galing ng trabaho ko.
Isa akong hero sa Japan at ito ang aking stage. Nang tanungin sa trial kung bakit niya nagawa ang mga krimen, isinisisi niya to sa tinatawag niyang Ratman, taong daga. Ang kanyang alter ego na pumipilit sa kanyang gumawa raw ng mga masasamang bagay. Ito yung dahilan kung bakit nasabi ng psychiatrist na tumingin sa kanya na meron siyang dissociative o yung tinatawag na split personality disorder. Trial and investigation. Umabot ng 7 taon yung paglilitis sa mga krimen na ginawa ni Miyazaki at nagsimula ito noong March 30, 1990. Sa loob ng 7 taon na ito, naging focus ng investigasyon yung mental state ng lalaki ng mga oras na ginagawa niya itong krimen. And just to give you a context, noong mga panahon na yon, under Japanese law, people with unsound minds o yung may mga mental at psychological problems are not subject to punishment, hindi napaparusahan. And people having cognitive disability are entitled to reduced sentences. Parehong kondisyon na mayroon si Miyazaki. Naging mabusisi yung trial at kinailangan nilang bumuo ng iba't ibang teams na may expert psychiatrists para lamang maintindihan kung maaari bang igiit na may criminal liability ang lalaki sa likod ng mental at physical condition nito. Sa huli po, napagdesisyonan nila na although sigurado silang merong at least one personality disorder si Miyazaki, may kakayanan pa rin siyang maging responsable sa kanyang mga nagawa. Nasentensyahan ng kamatayan ng lalaki noong April 14, 1997 at matapos ang 19 na taon mula ng pagkamatay ng una niyang biktima na si Mari Kono noong June 17, 2008, napatawan na ng death by hanging sa Tokyo Detention House si Tsutomu Miyazaki. Si Miyazaki ay naging biktima ng bullying, nagkaroon siya ng obsession sa pornografiya, manga, at tila nagkaroon din ng depression matapos ang ilang malulungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Base sa kwento, parang hindi siya nakakuha ng medical at psychological help noong mga panahong nagsisimula pa lang mag-manifest yung mga symptoms ng kanyang mental disturbances. Kagaya na lang nung paulit-ulit na bilin ko sa inyo po, no? Importante na kumonsulta sa mga profesional, lalo na kung may nararamdaman kang kakaiba sa sarili mo. Importante din na yung mga taong nasa paligid natin ay magbigay ng pag-intindi at pagsuporta sa mga may pinagdaraanan kagaya nito, no? Nang hindi nang huhusga. At base nga doon sa kwento ni Miyazaki, ano rin siya, di ba, hindi pinakikinggan ng mga magulang niya yung sinasabi niya. Makinig kayo. Bagay na maaaring nakapagbigay ng malaking pagbabago sa kwento niya, so kung sakali na natulungan lamang siya. Sana magsilbing aral ito sa ating lahat. Tandaan nyo ha, don't let your struggles become your identity. And don't let your identity be someone else's struggle. Dahil sa kwentong ito, yung pagbabago sa pagkatao ni Miyazaki ang nagdulot ng walang kapantay na sakit at pagdadalamhati sa 4 na pamilya sa Japan at takot sa mga mamamayan nito. Sabi nga niya, I felt all alone. And whenever I saw a little girl playing on her own, it was almost like seeing myself. Mula sa simpleng pagkahilig sa manga at anime na naging obsesyon sa mga batang babae at nauwi sa mga pagdukot, pagpatay, pananamantala at maging pagkain niya sa katawan ng mga ito ang naging dahilan kung bakit binansagan si Miyazaki bilang the otaku murderer. Ang bigat, no? Katakot. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At bago ang tanong ko, I know that this is a very sensitive question ha. At hindi man tayo yung pamilya ng biktima, maaaring may iba't ibang opinion kayo sa bagay na ito, lalo na sa panahon ngayon. Masasabi ko na unti-unti nang namumulat ang Pilipinas sa usaping mental health. Pero ito yung tanong ko, sa palagay nyo ba, tama lang ba ang kamatayan na maging parusa sa kanya? At kung bibigyan kayo ng 10 milyon, willing ba kayong kainin yung abo ng mahal nyong patay na? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.